then kung high blood ka, talagang monitor ka nila pag high blood ka. So ang medical lang dito, pag annual medical na is, guess what? Magre-renew kaming lahat kasi wala pa kaming ipon. Guys, ito pala si Adobo. Guys, follow nyo kami sa TikTok. Meron kaming TikTok account and sumasayaw lang kami dun sa TikTok. So, all is well. Bye-bye. Good morning guys. So, medical po namin ngayon and pang tatlong medical po natin dito sa Taiwan. So, every year, pag dito ka sa Taiwan, para sa Pinas lang din, meron kayong medical every year. So, once a year siya. So, ayan yung schedule ko. So, let's go. So, waiting kami sa lobby. So, pag medical dito, meron namang service yung company and it's a free. Pati yung medical namin, free lang din siya. Yun, yung kasama ko, si Buddy. So, kabatch ko to and nakikita nyo sa mga vlogs ko, batch 2206. Nandito na kami sa loob and magsa-start ng medical. So, kunti lang yung tao. So, mabilis lang kami. Sobra. And yun nga, tapos yung medical namin, and bumili lang kami ng prutas kasi sa likod ng ospital merong mga market dito, wet market, fruits, and then mga wet na products like fish and so on. And ayun, para isang gastusan na lang din. Tada! Bumili lang ako ng apple, tsaka saging. So, share ko lang, pag OFW ka kasi, dapat, alagaan talaga yung katawan mo. So, kailangan natin ng kumain ng prutas, more fruits and vegetables para healthy tayo and hindi tayo mas prone na magkasakit. So, yun lang. And dito kasi guys, pag medical ka every year, talagang i-diagnose nila kung ano yung sakit mo. And then, kung high blood ka, talagang monitor ka nila pag high blood ka. So, dapat bababa yung dugo mo para, ayun, kasi pag high blood ka, hindi ka nila i-recommend for night shift. So, day shift ka. So, yun yung isa sa mga disadvantage pag magkaroon ka ng sakit dito sa Taiwan. So, yun. After naman ito, yung medical results, after 2 days or a day, isisend naman nila agad doon sa dorm, and then yung coordinator na yung re-report sa'yo kung okay yung medical mo and if or merong kailangan i-improve with regards to your health. So, if pagtanong kayo if ano yung medical dito sa Taiwan, so ang medical lang dito, pag annual medical na, is eye test, body weight and height, and x-ray, and physical exam, and blood extraction, and tae. So, tae. Dumi. So guys, ang advice naman kayo na from sa dorm pa lang nyo, magdala na kayo ng tae. Kasi based on experience or dumi. Kasi based on experience, kapangit pag dito ka na tumae sa clinic, parang ayaw lumabas ng tae. So better na sa dorm pa lang, tumatae ka na and pitpitin mo lang and then isasalin mo lang dito. And very very user friendly naman yung lalagyan ng tae, yung dumi nila kasi basta mabilis lang, wag kayong problemahin. So yun lang. Wala na yung ano ba yung katatakot nila na yung sa Pinas. Yung tuwad-tuwad, yung tutuwad ka para tingnan yung yung puwet mo, wala na yon. So, yun lang yung medical dito. Sobrang bilis lang unless pag maraming nagpa-medical, pag nagkasabay, usually kasi maraming nagpa-medical pag weekend. So, since ngayon is weekdays, sobrang bilis lang. Gusto na naming umuwi, pero yung sasakyan namin is ang tagal pang umalis eh. Sige, okay. Tips pala, pag before kayo magpa-medical, dapat i-maintain nyo yung mag-ready kayo. So, dapat siguro 1 month, 2 months, mag-healthy living na kayo. So, wag muna kayo mag-inom, kag-cardio kayo, mag-exercise kayo, kain kayo ng fruits and veggies. And if pag overweight kayo, less carbs kayo, and iwasan nyo yung mga masyadong mantika na pagkain. Ayun, so, yun lang yung mga tips ko. So, be consistent lang sa lifestyle mo.
So, para hindi ka mabagsak sa medical kasi ayun. Bawal daw dyan. So, ito yung service namin guys, oh. Yan, naka-van kami, di ba? So, pag kunti lang kayo, van yung sasakyan. Hindi ko lang alam sa ibang company if may service din, pero sa amin meron. Nalala niyo to guys? Nag-vlog ako nito sa airport eh. Yan, yun yung kasama ko. Yung sa airport tayo, di ba nalala mo? Di ba? Yung papunta pa lang kami dito sa Taiwan. Mga kabatch ko. Si Freji and si Lauren. Batch 2206. So amazing lang kasi di ba? Solid, walang umuwi sa amin. Kompleto kami and guess what? Magre-renew kaming lahat kasi wala pa kaming ipon. Sabi namin sabi ko talaga dati okay na siguro sa kontrata. Pero guys, hindi biro yung mag-abroad kasi kahit malaking kinikita mo, malaki din nababawa sa pera. Ikaw, Kois, malaki na ipon mo ata eh. Wala. Ito kasi every year to mauwi eh. Maraming pera to eh. Si Lauren kayo. Ito, ikaw, Kois, magre-renew ka, di ba? Not sure. Ay, not sure. Ay, ito palang not sure. Sana all not sure. Pero ako guys, magre-renew talaga ako. And that's it. Nandito na kami sa dorm. Kakarating lang namin. Yun, it's already 10:30 pa lang sa morning. So, maaga pa natapos ang aming medical. So, si Chris na. Oh my God, Lord. Hi. Advice sa mga nag-apply, be. Ay, may brace na siya, oh. Yeah, may brace. Pag punta dito, walang brace. Diba guys, oh? Guys, i-attract nyo sa iyo kayo mapunta. Sobrang ganda ng dorm. Dorm pa lang, ayaw mo nang umuwi. Joke lang. Diba? Alam nyo guys, dito sa Taiwan, pangarapin nyo talaga mag-abroad. Kasi, Diyos ko, sa Pinas, gulong-gulo na ngayon. Yung 20 pesos na bigas, hindi mangyayari yan. Huwag yung maniwala dyan. Mahal na ng bilihin, eh. Siya guys, na-realize ko, huwag kayong mahiya, 4 years graduate kayo, tapos mag-factory worker kayo dito sa Taiwan. Ibaba nyo yung pride nyo, so hindi kayo mabubuhay sa hindi kayo mabubuhay dyan kung magtiis kayo sa corporate or sa trabaho nyo ng sahod nyo is 15K, tapos yung gastos nyo 20K. Or kahit ako nga dati, sumahod ako ng 30 plus sa Manila. Hindi pa rin yun enough, single ako ha. How much more pag may family ka? Guys, talaga. Kung mag-sacrifice a little bit muna na mag-abroad kayo, and then save and invest. Kasi guys, Diyos ko, pero kung hindi ka breadwinner, kung single ka lang naman and wala kang pangarap sa buhay, na kontento ka lang, hindi, diyan ka na sa Pinas, huwag ka nang pumunta dito. Practical, dapat practical tayo sa buhay. Yun, dito na kami sa dorm. Respect, love, and thanks. Ang ganda ng dorm mo. Yung diretso na ako sa canteen, kakain ako kasi nagutom ako. Kasi nag-fasting ako. Say hi to the vlog! Hi guys! Isa. Galing ako medical eh. And nandito na ako sa canteen guys. Ito yung canteen namin. Oh. Yan. And ito kalala ko. Hello! Say hi to the vlog! Guys, ito pala si Adobo. Guys, follow nyo kami sa TikTok. Meron kami TikTok account and sumasayaw lang kami dun sa TikTok. So, yun. Ito couple pala. Ito taga-Antique ito guys, oh. Yan, taga-Antique. Andito taga Pampanga. Pampanga pala ko is. Ayan. So, guys, marami mga kaming Pinoy dito. Mga Pinoy yan, mga Pinoy. So yun guys, kain tayo. Ayun, so nag-order lang ako. Dito guys, sa canteen namin, mag-order ka lang. So ang tanging gagawin mo lang talaga dito sa company namin is magtrabaho, kumain, mag-Netflix, gumala, and ayun, maghanap ng jowa, joke lang. So yun guys, and sobrang grateful ako sa na napunta ako dito sa company dito sa EU. And yun lang, i-close ko na yung vlog. And sa mga nag-apply again, tsagaan nyo lang talaga. Wala namang madali na process eh. And kung ano yung hiningi ng agency, ibibigay nyo. And then, wag kayong masyadong mainip or mabwisit. Kasi, yun naman talaga eh. Kailangan mong pagdaanan yung proseso. So, yun lang. And God bless and good luck. As I always said, always believe in yourself. And God is good all the time. And, all is well. All is well. All is well. Bye-bye.